po ng isang pastor natin is to preach the word of God. Amen. Actually, any one of us can preach the word of God. Kahit hindi po tayo pastor. But we are so blessed kasi nag-anoint talaga ang Panginoon. Kasi some of us, kaya lang natin one-on-one na makipag-usap. But the pastor itself, kung tatayo po sila dito sa harap, hindi po madali tumayo, kapatid. Lalo ba yung ganito, nakatingin kayo lahat? Parang matutunaw kaya ang nakatayo dito sa harap. Amen? In book of Jeremiah, chapter 1, verse 5, sabi niya, I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nation. Amen? They are going to preach the gospel. Para silang yung paru-paro. Alam niyo ba yung paru-paro? How God mold ang paru-paro ko. How I represent kayo, paano ko ilalatag sa inyo yung nung binalot sila ng kakun. Kakun ba kukun? Kukun. Kukun. Yung process po nung nasa loob sila ng kakun. Kukun. Pinipreserve po sila ng Panginoon. Amen. Doon po sila ni-nurture. Alam niyo paglabas ng caterpillar, di ba napakagandang butterfly? Dadapo yan kahit saan. Dadapo kahit saan yan dadapo. It represents kahit saan na destino ang pastor, they are going to preach the gospel. The goodness of God. They are being set apart and appointed as a prophet to the nation. They are from Philippines and now they are in Hong Kong. Taga-Pilipinas po tayo lahat. But God set us to meet in this place. Para po tayo sa mga appointed one. Amen? And second one, spiritual leaders. Sino po dito ang you admit and acknowledge that your pastor is your spiritual leader? Amen. Amen? Amen. Pag na-correct po ba tayo, nasasaktan tayo? Amen. Yes. For me lang, no? Yeah, mahirap mag-lie. Pero alam niyo ba ang buhay ng isang pastor? Mga sinungaling din sila. Totoo. Totoo, pastor? Yes. Kasi alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kahit hirap na hirap sila, kapatid, when you approach them to pray for you, they will pray for you. Amen. So we'll say yes for that. Amen. So we'll say amen for that. Amen. Durog na sila. But they still can lay their hands for you to pray. Lately, this year lang pumanaw ang nanay ni Pastor. But he still can stand to preach the goodness of God. Hindi po madali ang isang buhay ng Pastor. As your spiritual leader, alam niyo kung ano po ang unang lalapain ng kaaway, ang Pastor. Inintrust po ng Panginoon ang mga kaluluwa natin sa pastor natin, kapatid. And you know what? Ang pinaka is, alam niyo bang accountable ang pastor natin sa mga kaluluwa natin pag tayo naniwala? Alam niyo ba ang accountable ang pastor natin pag tayo nawala, mga kapatid? Hahanapin ang mga kaluluwa natin kung bakit na tayo nawala sa pangangalaga niya. Therefore, let us offer to Jesus the continual sacrifice of praise to God, proclaiming our allegiance to His name. Amen? Ang lawak po ng pananagutan ng pastor natin. Did we pray for them? Sino na nakapag-message sa pastor? Pastor, can I pray for you? Pastor, are you okay? Ako mismo wala. Hindi ko siya minisig. Nung namatay ang father ko, siya pa ang unang nag-message sa akin. Kinonfirm niya kung tatay ko ba yung namatay. Pero nung siya, namatay yung tatay niya, namatay yung nanay na, hindi ko alam. But the only thing I do on that day na nalaman ko, Pastor, can I pray for you? Can we pray for you? Amen? Our pastor po is tagapangalaga po ng kaluluwa natin, kapatid.
They are our spiritual leaders. If we acknowledge them as our spiritual leaders, pag na-correct po sana tayo, hindi po sana na ikakasama ng loob natin. Hindi po sana ikakawalan natin dito sa iglesia. Kundi ikakatibay po sana ang pananampalataya natin.